Yung number 4 naman, to allocate money for protection or insurance. Ganyan. Alam nyo ba, sa Western countries, almost 100% ng population, 90+% ay insured. Ang reason, kasi meron silang sistema na kasama sa tax, magbabayad ka ng insurance. Ang laki ng binabawas, pero sagot na lahat yung healthcare nila kung sakaling ma-confine, magkasakit, etc. So doon pa lang sa system sa kanilang bansa, natatandaan na nila na, ay, kailangan ganito. O tama lang hinuhulog ko yan kasi nagagamit ko naman. O hindi ako nag-worry nung na-hospital ako or nagkasakit dahil binayaran ko siya. Malaki, mahal, pero yung kagandahan niya, yung benefit na nakikreate na pagkakaroon ng peace of mind, malaki. Tapos required pa sa kanila na kukuha ng insurance kapag maglo-loan ka sa bank. Di ba yung mga gano'n na nagiging part talaga ng system. Tayo, habang wala pang mga ganong sistema dito sa ating bansa, tayo yung magturo na lang muna sa sarili nating bahay. Which is, kunyari pag sa insurance, isa lang pala siya sa mga investment vehicles or mga components to save your money. Hindi naman necessarily na lahat ng insurance policies ay makakatulong to grow your money. Ang purpose lang ay ma-save mo, ito yung magagawa. May turo natin kung bakit kailangan at bakit part siya ng mga financial habits na kailangan natin matutunan. Kasi, para sa ating mga adults, or lalo na kapag mga business owners, para saan yung nagtatrabaho ka ng so hard para palakihin ang business mo. Tapos pag nagkasakit ka, kukunin mo rin yung mga kinita ng business mo. Ganyan, di ba? Para saan naman yung kukuha ka ng mga assets, property, kung wala rin naman siyang fire insurance. Hindi naman necessarily na life insurance na ituturo mo. Yung concept talaga ng pagkakaroon ng insurance. So even yung non-living things, tsaka yung living things, magkaroon ng protection para you're just buying money at a discount. Di ba? Pag nagkaroon ng mga uncertainties in life, kaysa maglagpas ka ng gantong halaga, ito yung magbabayad niyan. Of course, katulad rin sa business, wala lang naman laging sigurado na hindi mo naman alam kung kikita lagi. Kaya nagka-take effect lang naman yung insurance dun sa mga other benefits kapag may mga hindi magagandang nangyari in life katulad ng death, accident, tsaka illness. So doon tayo sa positive side na living benefits in terms of savings na protected ka, nagiging bonus na lang, nagiging icing on the cake na lang yung savings na meron ka makuha in the future. Yan, maituro natin yung pagkakaroon ng lifeboat in case na gumuho yung pinaghihirapan, yung mga experiences sa family, mga hindi inaasahan. Ito yung sasalo para sa atin. Hindi kami napasok dito sa insurance industry. Hindi ko rin alam itong insurance. Hindi ko alam kung sino mag-PPM sa akin para mag-offer ng insurance. I don't know. Kasi wala kaming family members na nasa insurance industry. Compared yung iba na third generation na sila, ganun. Madali silang umuo sa mga invites dati. Pero kami, wala naman kaming ganun. Kami pa lang ang magsisimula ng path na pwede rin maging career at business yung insurance. At dahil dito, hindi lang siya pang ganun eh. Pwede ka rin makapag-save ng dahil dito. Super grateful talaga ako na naging part ako ng ganitong industry. Kasi natutunan ko yung isang part ng finance, which is kailangan talaga mag-protect. Hindi lang lagi na create. Ngayong bata ka, gusto mong mag-create ng pera, di ba? Pero kapag yung mga gusto mo na magpamana, gusto mo na mag-distribute ng wealth, ayaw mo yung nalulugi lahat ng pinaghirapan mo over the years kasi we only have little time kapag mas may edad na tayo. Kaya, ayan yung gusto kong matutunan rin kung nung bata ako na kung kukuhanan ako ng educational plan o kaya ng savings plan, i-discuss sa akin kung bakit. Kasi nakuhanan naman ako dati pero hindi ko alam. Kung i-discuss mo sa akin, kumuha ako ng plan mo pang education, magsisave ako ng ganito every month. Ang purpose nito, to make sure makapag-college ka para in case mawala ako, makakapag-college ka pa rin dahil sa plan na to. Yung hindi tayo mahihirapan na all of a sudden wala tayong mapagkukuhanan ng money. Kasi for example, si tatay, siya lang ang breadwinner. Yung mga ganun na una pa lang,
alam ko na, lalo na ngayon natatalino na ng mga kids, sa dami ng mga information, they can already understand yung mga ganyan. Gagawin mo lang layman's term para mas madali nilang matandaan kapag ma-discuss natin well. Yes. Ako naman, aside sa investing na term na parang rarely ko narinig hanggang early adulthood ko, isa pa tong insurance ha. Hindi ko rin naririnig. Grade school, hindi ko siya narinig. High school, hindi. College, dun na lang medyo. Dito ko lang narinig. Oo, dun ko lang medyo narinig kasi may mga naging schoolmate. Ay, pareho kaming same university, tas nauna sa amin, tas naging insurance agent, gano'n. Doon ka na rin, okay, insurance. Tapos mag-usap daw kami, ganyan. So, sige, usap, ganyan. Doon lang ako na-open, may ganyan pala. Hindi ko rin naman alam before na, ganyan pala yung purpose niya. Kasi, hindi rin naman naturo po sa atin. So, dahil bago yung concept sa atin, kahit hindi naman siya relatively bago talaga in the world, existing na siya hundreds of years ago. Pero dahil hindi naman ako personally aware na may ganyan, nung bagong concept ko siyang na-receive, isipin ko rin, katulad ng ibang tao, dagdag gastos lang yan. Maraming mas necessity and urgent na kailangang pagkagastusan, like bills, dahil nag-earn na ako ngayon, healing my inner child. Ngayon yun. 'Di ba? Bakit ako maglalaan ng money sa ganyan agad? Pero yun po, yung sa akin naman kasi, yung nag-experience ko, yung nagtatrabaho na ako after ko mag-aral, doon ako naging open sa finance in general. And then, naging receptive lang ako sa mga, okay, ganito, investment. Kasi wala naman akong alam before. Ito yung mga tinuturo ng mga have been there in the journey and nagawa na yun. So, nakapagsimula ako sa insurance, relatively bata pa ako. I got my first insurance at the age of 23, yata 22. 2021 22 ako magta-23, pero insurance age ko is 23. So, ayun, ganito pala yung importance niya na na-realize ko kasi ako, I was 23 years old. Tapos, ganito yung coverage ko, 1 million. Just in case something happens to me, ganito yung makukuha ng family ko. Pero ganito lang yung binabayaran ko. So, lugi pa ba ako? Hindi, parang ganun. Sobrang na-excite nga ako sa isip ko. Sabi ko, Mama, may patong na ako sa ulo. Kapag may nangyari sa akin, hindi ko yung maghihirap. Parang ganun na yung sinabi ko sa kanila. So, kapag naintindihan lang talaga yung concept ng protection, yun yung gaya niya po na sabi niyo, it's like you're buying money at a discount. Na-maximize ko yun kasi bata-bata ako nung nagsimula. Pero how I also wish na natutunan ko yung concept na yun early on pa, na nag-aaral pa lang, na ito pala yung mga important life skills, parang sa pag-discipline and all, para ma-navigate yung life. Sana natutunan ko early on and para apply agad as early as I am able. Kasi nung college, nakaka-receive ako ng mga stipend eh. Wala naman ako masyadong pinagkagas. Nagko-concert, VIP pa nga ako. VIP pa yung section ko nun kasi wala naman akong pagkakagastusan ng pera. Baon ko lang din naman. Pero kung alam ko tong mga bagay na to, mas aga-aga pa. Nakapag-experiment na ako, umpisa pa lang and may mga simulan. Pero no regrets naman sa journey. And tayo, di ba, bata na tayo, natutunan natin to. Yung mga mas matanda sa atin, parang yung iba, ngayon pa lang nila rin natututunan. And yung hope naman natin, yung mga generation ngayon, hopefully, yung parents na aware na, ituturo na yan sa mga bata pa lang. And kung formative years, yung magde-decide, mainly, kung ano magiging trajectory ng life ng bata, naturuan sila at an early age. For sure, they are set for life. Di ba? Kabataan ng pag-asa ng bayan. Yes, oo. Ako, hopeful ako na pabuti naman tayo, pabuti mas matalino na yung mga tao, and also mas nag-research, and based from our research, we do yung decisions na yun, mag-commit sa ganito. Kaya ako, natutuwa po ako na karamihan sa mga recent clients ko, Gen Z talaga. Like, 24 years old, 1 year pa lang natatrabaho. And very honest sila na, I don't know how that works, pero I'm open to learn. Yun yung sinasabi nila sa akin. Hindi ko alam kung paano nag-work yung mga ganyan, pero
Yan, okay naman. And basta mapaliwanagan din sila, ma-explain na ito yung, ma-explain why it matters and how it will be of benefit sa kanila, nag-yes sila. And marami silang tanong, and pag nasagot mo lang parang, okay, this is a decision na alam kong tamang gagawin ko. Kaya yun, happy naman sila, and happy din naman ako. And hopefully, and yun talaga focus ko. Mas marami pang Gen Z and even younger na ma-share about this thing. Ayan. Yun yung sa amin na gusto namin na financial habits na sana natutunan namin earlier. Kayo, ano ba yung mga financial habits na sana natutunan nyo rin when we were still a little child? Share nyo naman sa amin sa comment section. Yan, usap naman tayo sa comment section, guys. Yun lang. See you sa next episode. Bye!